Tumatawa si Ma'am. Department of Purified Water Max for Health. Oh. Since marami ng water station doon, I think kaya kita rin na-convince na kukuha ka ng package 9, although di pa tayo nag-usap, dahil you really know the message pagdating sa water business. Nowadays, sobrang taas ng competition sa market. So ngayon, ano po ba ang edge mo para lumipat yung ibang mga customer sa'yo? Sa marketing, for somehow, kaya ko kayong tulungan kasi you can use the branding ng Watermax. Walang bayad. Kung ano yung excitement ninyo nung nag-start kayo magnegosyo, sana ganun pa rin yung excitement ninyo kapag nakatayo na. Kasi nawawala yung excitement, ma'am, di ba? Can you handle the pressure? Can you handle the stress of 500 containers daily? So yung marketing, ano ang approach mo dun sa tao pag kakausap? Ako, ang approach ko, simple lang eh. Sabi ko, boss, ikaw pa rin nag-deliver. Ikaw pa rin nag-refill. Mahina pa na yung negosyo ko eh. Sabi niya, bago pa lang eh. Ba't di ka mag-hire? Sayang yung pasahod. Please don't be that guy. I-share mo yung blessing. Mag-hire ka ng someone to work for you. Nagbigay ka ng trabaho. And now we have a customer from Japan na nag-avail ng package 9. Okay, turuan natin. Lagay pa yung DPWH dito. Lagay natin ang course. Tumatawa si Ma'am. Department of Purified Water Max for Health. Oh. Tawa sila. Oh, di ba? So yan. Anyway, ma'am, ganito, sir. Since the question mo is, papaano ba ang approach natin dahil marami ng water station nakatayo? Sir, pwede kayong makinig kasi marketing na yung pag-uusapan namin eh. So ganito, since marami ng water station doon, I think kaya kita rin na-convince na kukuha ka ng package 9, although di pa tayo nag-usap, dahil you really know the message pagdating sa water business. Nowadays, sobrang taas ng competition sa market. So ngayon, ano po ba ang edge mo para lumipat yung ibang mga customer sa'yo? Anong edge mo? Diba? So dapat yung machine mo malakas. Dapat maganda lasa ng tubig. Masarap. Dapat yung customer service mo okay. Ganito yan. Sinolve ko na isang problema. So yung isang problema is yung makina matibay. Problem solved. I guarantee you matibay yan. Pangalawa, yung tubig na masarap. Sinolve ko na rin yung problem na yan. Maayos na yung tubig. Ano yung isang reason para mag-failed ka sa negosyong to? Marketing. Marketing plus management na hindi ko kayang isubo sa'yo yung bagay na yun. Ibig sabihin, lahat ng priorities like machines, products, maintenance, everything lahat tuturo ko sa'yo yan. So basically, sinolve na natin yan. Pero there's always something na hindi ko pwede, hindi ko kayang gawin para sa'yo, which is, syempre, kayo lang ang makakagawa. Yun po yung tinatawag natin na marketing and management. Sa marketing, for somehow, kaya ko kayong tulungan kasi you can use the branding ng Watermax. Walang bayad. It's a big help actually para sa inyo. Pangalawa, management, I could help you out a little details, little tips how to manage this business. Pero but then again, kayo pa rin po yung nandun kung paano siya i-manage. Ganito lang po yan. Palagi ko sinasabi sa mga client ko like you, kung ano yung excitement ninyo nung nag-start kayo magnegosyo. Sana ganun pa rin yung excitement ninyo kapag nakatayo na. Kasi nawawala yung excitement, ma'am, di ba? Napapansin mo ba yan, sir? Tawa si ma'am mo. Ba't kaya? Minsan kasi Ano? Sige. porsigid ako sa una, pag na, medyo... Nawawala. So, ugali na natin mga Pinoy yan. Don't worry, di ka nag-iisa. So, ganun naman po talaga. So, basically, ganito yan. Una, excited ka. Ganito, gagawin ko, magmamarket ako, naglilista ka pa, lahat ginawa mo na. Tapos, nung nandyan na, kumikita ng kaunti, okay na yan, meron nakita eh. Ay, okay na yan. So, nasan yung excitement dati na goal mo? Nasan yun? So, kapag kasi nawala yung set of goals, yun ang problema. Which is yun nga yung sasabi natin na dapat set a goal. Ano ba ang goal mo dito? Kung ang goal mo dito, boss, gusto ko nasa 400 to 500 bottles ako daily. Hanggat di ko nare-reach yan, hindi ako titigil sa marketing. Hanggat hindi ako umabot ng 500 container, hindi ako titigil sa pag-aalok sa mga nandito sa community namin. Kung yun yung goal mo. Pero sa nakikita ko sa ibang water station, pag umabot na ng 100, 200, okay na, malaki na to, okay na to. O no, wala yung goal mo. Ano bang set of goals mo? So I think yun muna dapat ang i-develop natin. Kasi ganito yan eh, kapag nagte-training ka sa isang newbie na negosyante, kailangan sa step of the way, turuan mo siya hanggang sa makuha niya yung big scales. Kasi boss, hindi naman pwedeng i-deliver ko agad sa'yo, boss, 500 container, ito ang quota mo sa akin, kailangan magawa mo. Na-overwhelm ka, yes, nagawa mo, mabilis mo nagawa. Pero ang tanong, kaya mo i-handle? Can you handle the pressure? Can you handle the stress of 500 containers daily? Kaya nyo ba yun? Di ba?
kakayanin. Yun yung sinasabi ko. Kung hindi ka ready, hindi mo kakayanin yan. Pero actually, sir, nung wala pa ako sa profession ko, Ano ang profession mo if you don't mind? teacher, sir. Teacher, okay. Ganap ko ng ibang source kasi parang sakto lang or bitin minsan. Nag-ano na rin kami, refilling station, pero tauhan lang yung ako yung tagabit. Taga-deliver, gano'n. So basically, boss, sinasabi ko nga sa'yo, ilan po ba yung feasibility study, ilan bang customer yung goal mo na nakikita sa market ninyo? Taga sana kayo? Malasikin. O Malasiki? O ilan bang customer doon ang target market ninyo? Siguro, sir, yung sinasabi niyo kasi, i-limit ko yung goal, 100 muna. Kasi No, ang i-goal mo agad 300. na tao. No, na galon. Goal mo na yon. Na pag na-reach mo, doon ka na pwedeng magano. Pero ngayon, for the meantime, baby step muna tayo. Doon muna tayo sa goal mo for this month, 50. The next month, gusto ko 100 na to. Kabisaduhin mo yung cycle, kabisaduhin mo yung negosyo. 100 container araw-araw. 2 months mo nang tinatrabaho, boss, ha? Take note, ha? 2 months. Sa 2 months na yun, pag hindi mo pa kabisado, ewan ko na lang, boss. Okay, goal mo, up the third month mo, 150. Check mo yung cycle, check mo yung system, kung okay ba. Di ba, sir, yung isang daan kasi, hindi isang daang bahay yun eh. Hindi. Minsan yung... No, hindi. 100, boss. Mga 50 houses lang yan. Pero hindi sila araw-araw na nagpaparip. Hindi, talagang hindi. Kaya nga sabi ko, mayroon strategy doon, may pamamaraan doon. May sistema kung paano mo gagawin. Iyon ay aaralin mo based on your area. Kasi gaya sila, ibang lugar sila. Yung marketing na gagawin nila, iba sa'yo, iba din sa kanila. Kasi pwedeng yung presyo nila, iba din. Iba rin yung presyo mo. Sir, yung marketing, ano ang approach mo dun sa tao pag kakausap? Ako, ang approach ko, simple lang eh. Ante. Dito kasi Ilocano eh. Kaya may ganun. Panginig-inig. May panginig ah. Doon naman, mayroon din ba doon? Ay, Ilocano pala doon. Sa inyo ba Ilocano din? Pangasinan. Pangasinan. So, ang approach ko, simple lang. Napakadali ialok ng tubig. Tubig lang eh. Tubig lang inaalok mo eh. Pag hinindihan ka, pwede mo sabihin, pwede nyo rin pong i-try, libre lang po muna. Pag di nyo po nagustuhan, solid nyo sa akin bukas. Yung isang container, sir. Oo, pwede mo pamigay yun. Ginagawa nila. Okay, ginagawa na nila. Ayan. Nag-ooperate na sila eh. Ginagawa nila eh. Sir, ipapahiram mo yung galon, sir, or... Well, nasa iyo yun. Pag nagpahiram ka ng galon, malaking puhunan. Pag pinahingi mo ang deposit, syempre, may nakakatulong sa puhunan mo. So, nasa iyo yun. You're gonna set your own rules. You're gonna set your own management. Ikaw yung gagawa ng sarili mong management system based on your area. Di ba, sir, may template kayo ng yung parang borrower's slip pang gano'n? Meron. Pwede namin pahiram sa'yo. Pwede namin ipakopya kung kailangan nyo. Case na... In case, yes. Oo. Kung kailangan nyo. Pwede kayo mag-request sa mga staff namin. And anything that we can do to help you out. So, ganun po yun. Okay? Puyatan na kayo, sir. Ngayon, sir, yan, naka-record ka na dyan, sir. Naka-record pa tayo dito. So, yun po yun. Yung set of goals, ano yung marketing na gusto mo. Kasi minsan, ma'am, eto minsan 100 container pa lang, na-stress na yung manager. Iba-iba kasi tayo ng set of level of stress. Ako, maano ako sa stress eh. Kumbaga, medyo, yung tolerance ko, medyo, kagaya nila. Fittings lang eh, di ba, ma'am? Konting problem. Sa iba yun, uy, ano yun? Di ba? Eh ako, pero mo, gawin mo. O, di tapos. Di ba? Kumbaga, manageable eh. Iba-iba tayo ng handling ng level of stress. Kaya yung iba, kapag dumarami na, boss yung sinasabi kong 300 container, it's a serious business. What is a serious stress then? Kasi imagine mo, how many families ang kausap mo? How many people ang kausap mo doon? Kung sa eskwelahan, teacher ka, ang kausap mo doon, ilang estudyante, di ba? Na ikaw pa yung naghuhulma sa kanila. Ito ang kausap mo, pamilya-pamilya, boss. So how could you handle them? Di ba? Minsan, sabi nga natin, kahit kasalanan na nila, humingi pa, sorry po, balta na lang namin. Kahit hindi mo kasalanan, but you have to say sorry kasi you value your clients. Sometimes you do that. Eh kung ma-pride ka, hindi mo kayang gawin yun, patay tayo dyan. Tayo na lang magparaya, sir, pag gano'n. Minsan, kailangan. Pero pagka below the belt yung atake ng mga kliyente natin, hindi naman tama yun. Kumbaga, produkto, serbisyo ang binibigay natin, but if we give our, kumbaga, sobra-sobra naman, tapos hindi tayo bina-value, they don't deserve our services. So, hanap ka ng ibang customers kasi marami pang clients na deserve yung service mo. Kaya ako, kahit nakakaramdam ako ng dati, yes, may rejection. Kausap ko, 10 tao, 5 lang yung oo eh. Yes, nangyayari po yan. Minsan, sa 10 nakausap ko, 2 lang yung umuo. Okay na rin. Kasi may isang umuo sa akin, at least that is a hope. May pag-asa. Palagi ganun. Pag nagmamarket ako, ganun. May isa na umuo, okay. Kesa wala. So, sa part ko, sir, ako yung mismong paghahanap ng sir. Siyempre, boss. Ikaw yung mismo maghahanap and that is your job. Mag-hire ka ng refiller, mag-hire ka ng delivery boy. Pero ang job mo, marketing ka. So, you will offer water. Tapos, iutos mo sa tao mo, refillan mo to. Delivery boy, deliveran mo to. Kaya pinapagaang yung trabaho. Meron akong pinuntahan kahapon na mga client ko. Unang punta ko sa Atok Benguet, nandun ako kagabi. Kahapon, nandun ako. Ang lakas ng water station nun. Nandun lang pala sa nakatuktok ng Atok yung water station niya. Tapos, second na punta ko, padaan ako ng Asin Road,
Niyadaan ako na water station doon. 3 buwan pa lang siya, 200 galon na di-deliver niya agad. Makapanood niyo yun sa YouTube ko, I guess, kapag nilabas ko na yung video na yun. The second na stuff ko, doon marami akong natutunan sa kanya. Bakit? Kasi ganito yan. Pagkaba akong ganon, taga Canada to eh. Sabi niya, Sir, dati may tindahan ako dito, may grocery ako, na kailangan ko pang pumunta sa syudad para bumili ulit ng papaninda ko. Pag naubos, tapos nautang pa, itong tubig na inilagay mo, hindi na. Kasi hanggat may tubig na lumalabas, may benta siya, may produkto siya. Tama, di ba? O ngayon, ano ngayon yung isa pa na natutunan ko sa kanya? Ito yon. Actually, hindi ko natutunan. Alam ko naman na yon. Kaya lang, ito yung real life story niya. Si Kuya Jimmy. Yan, shout out Kuya Jimmy. Sabi ko, boss, ikaw pa rin nag-deliver. Ikaw pa rin nag-refill. Mahina pa na yung negosyo ko eh. Sabi niya, bago pa lang eh. Eh, ba't di ka mag-hire? Sayang yung pasahod. Please don't be that guy. I-share mo yung blessing. Mag-hire ka ng someone to work for you. Nagbigay ka ng trabaho. Kasi natutunan ko sa kanya is yung close-minded niya na ayaw niya mag-hire kasi sayang yung pasahod. Don't. Huwag kayo manghihinayang magpasahod. Huwag kayo manghihinayang mag-hire. Kasi kapag nag-hire ka, gagangan trabaho mo. Pag gumangan trabaho mo, mas mababawasan yung stress mo. Nakatulong ka pa. Nakapagbigay pa trabaho doon sa lugar ninyo. So, ganun ang sistema. Stress din kami kasi noon. Sa water station din kami kasi. Dati ba? Nasa water station? Pero Empleyado lang. Empleyado. Di ba nakaka-stress? Opo. Nakaka-stress talaga. Diba dun, sir, ang layo ng yung ruta, yung mga customer, ang lalayo. May kwentaso kami dati, puntang punuan. Pero kita mo, if na-establish mo ng tama yung market mo, mahirap ba? Kasi ang nangyari sa inyo, sigurado walang sistema eh. Opo, sir. Oo. Ang layo ng mga customer namin. Oh. Sa Pero area. nakaka 100 plus kami per day. 100 plus is maliit yan. At ang hirap niyan kapag kasabog-sabugan deliver. Umabot kami mga 7. 10 p.m. Walang sistema. Tapos So, na yung... yun yung something na sinasabi ko na dapat matutunan nyo na kung may sistema yung water station nyo, edi sana wala tayong. Yung sinasabi niyo sa YouTube, sir, yung saturated mo muna yung malaki. Yeah. Magpapa... Oh. Nakuha mo pala sa YouTube yun eh. Actually, marami pa yon. Kaya lang we cannot discuss it na lahat. Pero yun nga. Sige, sir, pag ano naman. Actually, sinasabi naman namin yun, off-cam talaga. Kasi paano namin i-on-cam yun, itawag yun. Mas effective kasi yun. I-experience nyo muna, trabahuin nyo muna, and then, if you have any concern, don't hesitate to call us and we will assist you. Diba, sir? Sila hindi ko i-assist. Kasi next week, meron ulit akong longganisa. Silang bayan. Alam mo, sa kakadala na longganisa, naging paborito ko na nga silang customer eh. Kape, boss. Mag-lunch kayo dito. Pag nakikita mo, sir, VIP natin yan. Kumari nga, natagang ko ng red carpet yan pag dumarting dito eh. Kuha sila ulit ng unit, sir. Ha? Kuha sila ng unit. Oo, ganyan po yan. Dito pag gubuling customer, may bili unit ulit. Ano, sir, pag medyo... Yeah! Actually, ang sabi ko nga sa mga client ko, when you're reaching the target market mo, for example, you have already 300 bottles a day, dapat may backup ka na yan eh. Kasi may wear and tear eh. Nasisira ang makina ko, bumibigay din yan. Kahit gamitan ko ng branded na parts, bumibigay pa din yan. Ngayon, pag bumigay yan, short period of time, paano ka makapag-deliver? Sakit ulo mo ngayon, diba? Ako, I'm not saying na perfect yung makina. Siyempre, gawa pa rin ng tao yan. Yes, the design is there, the system is there already, but siyempre, may mga minors na lumalabas. So, in the long run, operation ka na. So, dapat may spare tire ka. Yun yung sinasabi namin na worth it naman na, na investan na kasi kumikita na eh. Imagine mo, kayo, ilang taon kayo sa water station? Isang taon na nagtrabaho sa water station. Kasi wala pa siyang work. Nahirapan ka ba? Nahirapan ng mag-ano? Tapos tauhan ka doon, di ba? Mas si boss, siyempre. Oo. Siya yung makikinabang doon. Yung effort mo, ganoon naman yun. Ngayon, may water station ka na. Congrats. The process, man. Mag-reserve na kayo, meron na kayo niyan. May kontrata na kayo. Please, pag inasikaso niyo yung poso, kwento niyo sa amin kung ano yung ginagawa ninyo. Mag-update kayo sa amin. Kasi I don't wanted na masira niyo talaga yung water table natin. Hanggat Kasi maaari. ang problema ko dun, sir, parang walang 25 meters away from the... Wala namang kaso yung 25 meters away. Basta importante sa atin, walang bacteria. Hindi bagsak. Basta pinayagan na pong mag... Yes. Wala na ba kayong tanong? Tsaka na, sir, pag ano. Are you satisfied with my service? Na. Thank you, boss. Sa UIP. Thank you. Ma'am, thank you. Ha? Isip ko na, magte-train na kayo ng Ito, training ko na, oh. You're already on training na eh. Ganyan. I training her already para mabigay yung best service. Kung paano ko ina-assist, dapat ganun mo sila ina-assist. Shake hands mo sila. Shake hands mo sila. Thank you for availing po. Yan, ganyan. Tapos always smile. Lagi na kasi mangot eh. Smile. Sir, thank you so much. Thank you. Hi guys! Good morning! Magandang tubig. Ako si Alfred, kasama ko si Sai. Hi ma'am.
Hello. Hi, bossing. Sino ang tunay na boss? Ako po. Bakit? Sino yung wife mo? Wala po, wala po. Wala dito. Tunay na boss. Po ako nga, napanood ko po yung vlog nyo. Okay. Mga 3 days pa lang. Okay. Nung napanood ko, may nagustuhan akong unit. Ano yung unit? Bigla po akong umuwi. Kaya pala binibidyo-video mo yung machine ko. Sige, sir. Kala ko vlogger ka, sir, kasi nagbibidyo-video. Thank you, Thank you for coming. Napanood ko po yung nagustuhan ko po yung package 9. 9. Okay, sir. Kailan natin gagawin? Inaayos ko po yung yung Hindi, better na ayusin natin together. Kasi kapag ka inayos mo alone, baka sumablay, mag-retouch tayo. Mas maganda, if you're really committed for the package 9, make a commitment, reservation or whatsoever, and then we will make a contract, bisitahin namin yung lugar, and then everything will follow. Sige po, ganun lang po muna. Kasi balak po namin sa bahay po muna. Opo, pwede po. Kasi maganda yan, bago mo gawin yung building, before anything else, ma-check namin, mabigyan kita ng layout, para at least hindi tayo magkamali doon sa establishment natin. Kasi nangyayari sa amin yan, boss. Nakagawa na, wala na kaming magagawa. Yung tinatawag namin na safety and hazard analysis ng lugar, nawawala. Paano po kayo hindi po lang? Hindi na po matagal na po hindi gumagana. Wala naman pong problema, basta bigyan mo ko ng tubig. Basta tubig, meron. Kasi ang mahirap, yung wala akong tubig na ipaprocess. Bigyan mo ko tubig. Di bali, magpapareserve po muna kami. Up to you. It's your decision. If you wanted na ma-start to by next year na tayo nun. Loaded kami. Kailan, may target ka ba na day or... So po sana for this year, mga December po sana mabuksan po sana. Mabuksan December. Kaya naman, kailangan mag-down ka na para magawa namin. Kasi we do 35 working days for the machines. Kung reservation kasi, the machine will not be started na build. Kumbaga, hindi pa namin gagawin. Nag-reserve ka lang para puntahan namin yung lugar, para i-test namin yung tubig, para something like that. But we're not going to process the machine yet kasi medyo malaking puhunan. Now, kapag ka po decided ka na talaga, yes, make a down payment and then gawin na namin. Meron dun sa contract kasi na 35 working days. With that period of time, dapat ma-deliver namin yung machine sa'yo. Kapag na-delay ako, I will be paying yung penalties sa'yo. Okay po. Di bali, kunin ko na po kayong package 9, magpapa-reservation po kami. Tapos yung down payment po kasi manggagaling po sa bangko sa Japan kaya hindi ko po yung bank. Okay lang po yun, boss. We do like this. Reservation, contract tayo, tapos schedule of deliveries tayo, schedule of site visit tayo. So, titignan namin yung lugar and then bigyan namin kayo ng building plan, building layout at any comments and recommendation ng mga engineers natin na pupunta dun sa area mo, yun po yung susundin natin. Okay? Kasi syempre, titignan natin, kasi even na pag sunrise and sunset, titignan namin yan Arte, no? Gusto mo ba yun, sir? Pag bukas mo pa lang ng shop mo, yung araw, tutok-tutok sa mukha mo habang nagkakarga ang ganun. Gusto mo ba yun? So, inaaral natin yung mga yun. Pati yung ventilation ng hangin, saan papasok ang pinto, saan ang bintana, lahat po yun inaaral. Hindi po yun basta-basta na, ito, tayo mo rito. Diba? Gusto mo yung maayos, gusto rin namin yung maayos. Wala na po ulit ipapagawa. Yun. Ganun po ang sistema namin dito. If you agree with that, then let's do a contract. Okay po. Bilis ka usap nito. Tunay na boss. Thank you po. Congrats, thank you. Gagawin niya kasi yung kontrata, kung utang or cash. So, cash basis daw sila. Kasi mayaman tong kausap natin Isihan mo lang, Japan yan. Boss, thank you so much Okay, po. Ang bilis mong kausap. Hindi, pinag-aralan ko na po kasi kung ano yung mga... Napanood mo na sa... Pinanood ko po 3 araw. Talagang pinanood ko 3 araw. Mabilis ka, sir. 3 araw. Pinanood ko 3 Yung iba dito, Pinag-aralan ko na po doon. Eto sir, yung kausap ko kanina, kakalis lang. May water station na yun for 1 year. O ngayon, bibili ng water station. May water station na, alam niyang kumikita, tauhan lang siya Alam niyang kumikita, maganda yung management, and then, ayun, may sarili na siyang water station. So, pinag-aralan ko na po yung 3 araw. May vlog naman po kayo, madali naman pong sundan. Oo, madali sundan yan. Actually, documented nga, naka-vlog nga ako sir. Kaway ka lang sa vlog ko, ayan. Hello po. Kaya alam ko na po yung kung ano yung... Batiin mo nga sila sa Japan. Hello po sa mga Japan dyan. Japan ba? Gapan? Ay, Japan po. Japan. Arigato gozaimasu. Ito yung tuturuan natin si Sai mag-marketing. Tuturuan ko kung paano mag-marketing kasi ito na yung next generation ng Watermax Enterprises. Si Sai na kasi siya yung panganay ko. Always smile. Nakasal ako. Smile. Tapos always greet them with magandang tubig. Gawin mo. Magandang tubig. Sayaan mo naman. Magandang tubig. Sayaan mo. Magandang tubig. Sayaan mo. Magandang tubig. Hi guys. Magandang tubig. Hi guys, magandang tubig. I'm Sai Maximo. And today, tuturuan namin kayo kung paano mag-marketing. And now, we have a customer from Japan na nag-avail ng package 9. Okay, turuan natin. Hi sir, this is Sir Jason, right? Handshake mo si Sir Jason.
Handshake. This is Sai Maximo, our world shooter. Daddy. Yes, he is the Philippine team champions. And now we're going to teach you how to do marketing on water refilling station. Do you want? Yes. Oh yes, oh please, teach. Come on, teach. Daddy. I-welcome mo sila sa Watermax. Come on. Welcome mo sa Watermax. Welcome po sa Watermax. Oh, magpakilala ka. I'm Sai Maximo po, daughter ni Alfred Watermax. Marketing strategy natin sa water refilling station nowadays is medyo mataas ang competition ng mga tubig, di ba? Ako, ang dami na po eh. Ang dami ng kalaban. So ngayon, palagi ko tinatanong, ano ba ang edge ng tatayo mong negosyo compare sa iba? Di ba? Laging ganun eh. Napag-isipan ko na po yun. Napag-isipan mo na rin yan. Sige nga, bigyan mo ako ng isang idea. Ano yung nasabi mo na? Ano yung una pumapasok sa isip mo? Yung pag marami ng water station, magtatayo din ako. Kung gagayahin ko rin po yung ano nila, hindi pa ako makakasabay. Yes, Una tama. po yun. Tapos pangalawa, may mga suki na po sila. Tama. Kasi kaya nga po nandiyan na sila eh. Tama. Paano ko po sila lalabanan? Yun, paano nga yun? I-upgrade ko na kailangan yung itatayo ko. Yung mataas na po talaga. Yun. Kaya pakis na. Package na, no? Congratulations. Oh. Yun yung fruit na paggawa ko ng video. Siya na mismo nag-explain sa sarili mong produkto. Sir, 3 araw ka na nanonood sa akin, di ba? Opo. Yung sinabi mo, saan mo nabinig? Sa inyo lang po. Oh, kaya welcome. Ganun lang ang marketing ko, no? I got your back, ikaw naman. Oh. Ano, pinagaan ko na yung negosyo natin para sa'yo. I'll make already videos, di ba? No, boss? Opo. Ang gagawin mo, itutuloy mo na lang. Aalis mo na lang sila. Okay ba yun? Oh, pero sir, meron pa akong share ako sa'yo. So that is only one of the style. Pero hindi lang machine, you have the advantage. Pero sa management, sa maintenance, Opo. lahat yon and so on pa tayo. Kumbaga, this is just starting of our partnership but it will grow more. And alam namin, pag naging successful ka sa negosyong to, syempre, saka pa bibili ulit, di ba? Dito ulit yon. O may benta ka na naman, Sai, ganon. May pambali ka ulit ng bala. And that's how the business grow, di ba? Kung in-assist namin kayo na maayos, definitely, yung mga customer mo din, i-assist mo rin sila ng maayos. And then you provide the good quality water sa lugar mo, di ba? Siyempre, through Watermax yun. Di ba? Ayos, no? May natutunan ka ba? Natutunan ka? Yeah. I'm Yeah. sorry. Sir, may nakuha ka ba? May natutunan ka? Opo. Oh, yun. Oh, ayos. Oh. Congrats. Good job to your first day of training. Ano, sir? Okay po ba siya pag magmamanage ng Watermax? Kasi siya na yung next generation. Siyempre po sa una, mahihayin pa po yan. Sa una, first day niya. Perfect yan. First day niya. Mag-i-improve na po yan. Mag-improve ka For na. experience. Sir, kasi ilan taon ko sa Japan? 20 years sa Japan. Anong trabaho mo doon? Supervisor. Oh, supervisor. Food manufacturing. Wow. Oh, big time. Sanay humarap sa tao. Marunong ka mag-Hapon. Opo. Sige nga, sir. Sample nga. Wala. Ayan naman po. Sample. Ang alam ko lang, sir, yung arigato. Ay, oo. Hindi na alam ko eh.